Study for today is united with Christ. So we can now turn our Bibles or look at the screens as we will be reading Romans 6:3-5. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For we have been united with Him in a death like this, or like His. We shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Ngayon ko na tayo ay manalangin. Panginoon, sa amin hong paglapit sa inyo bilang inyong mga anak, kami ho, Diyos, ay malapit na may pagsamba. We come to you with reverence. At o Diyos, muli sa pagbukas namin ng aming mga Biblia, para sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawabuksan niyo rin, Panginoon, ang aming mga puso. Tawagin ninyo ang aming mga diwa. Maging masigla ang aming mga isipan at pangatawan. Nang sa gayon ay wala akong maging hadlang sa pagbibigay niyo sa amin, Panginoon, at pagbibigay niyo sa amin ng pag-unawa. Nang sa gayon ang salita ninyo ay, Lord, tumimo sa aming mga puso at isip. We pray, Father, that as I share your words, Lord, to your people, that we might be able to really capture the meaning and the essence, Lord, of these passages on them. We pray, Lord, that your word and your truths might also captivate, Lord, our hearts and our hearts. At hinihiling namin, Panginoon, na sa lahat ng mamumutawi sa aking bibig, ito lamang ay manggagaling sa katotohanan ng inyong mga salita. Kung sa gayon, ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa kahulungan ng tao, kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa lahat ng gagawin ninyo. Kayo lamang ang aming pinagkakalooban ng lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan po ni Jesus. Amen. Ngayon, sa atin hong pag-aaral ay itong section ng Romans 6:1-11 ay patungkol ho sa paghahari ng katwiran ng Diyos sa atin hong mga buhay. Hindi ho natin mapag-aralan sa isang upuan lamang o sa isang meeting lamang ito because nais natin na mahimay ng mabuti itong napakahalagang section regarding sanctification. Kaya nung nakarang linggo ay inuna ho nating tignan yung verses 1 and 2 at ngayon naman ay itong verses 3-5 na siya nagbibigay ko ng emphasis ng ating pakikiisa kay Kristo or unity or being united with Christ. Ngayon ho, we can see here also a key word which is the word baptism. Yung baptism ho is actually telling us of the reality of a new life in Christ. And at the same time, it also brings to us the symbol of that reality, which is water baptism. Okay? So, siguro, itanong ko lang muna sandali sa atin as we look into our next slide, kung bakit po inordain ng Panginoon yung tinatawag na
water baptism. Naitanong niyo ba sa inyong sarili na bakit kinakailangan pa na mayroong ordinansya ng water baptism? Kung ang kaligtasan naman ay sa pamamagitan lamang ng grasya o biyaya ng Diyos through faith, bakit po niya in-institute or inimbento yung isang ritual na required sa mga Christians bilang bilang pagsunod sa kanyang kalooban. Naalala ko nung ako ay high school, yun ho yung kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ho ako ng Ebanghelyo. Nag-share ho sa akin yung aking classmate. Nung time na yun ako ay 14 years old. At nung na-share niya ako ng gospel, nagkaroon ako ng interest sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos. Although looking back, ang feeling ko ay noong time na yun ay hindi pa talaga ako Christian when I was 14. I know for sure na when I became, I think 18 years old, doon ako naging Christian. But anyway, nung time na yun ay nagkaroon ako ng interest. And one time, meron ho mga evangelist na galing sa Amerika. Sila ay nagkaroon ng krusada sa Araneta Coliseum sa Cubao. Ako ho ay dumalo roon, kasama pa rin yung classmate ko na nag-share sa akin ng Ebanghelyo. And kinuha po nila yung pinapirma ko sa isang form. So nakuha po nila yung address ko. And from then on, every month or every 2 weeks, nagpapadala sila ng mga materials until such time na nagpadala sila ng letter sa akin at sabi sa akin kung gusto ko raw magpabautismo. Okay? If I want to be water baptized by them. Ngayon, nagpaalam ako sa aking nanay. Yung nanay ko nung time yun na hindi pa Christian, so he was, we were still under the Roman Catholic Church. And naging naging hindi maganda yung kanyang reaksyon. Ang sabi niya, anak, yan na ang kahuli-huli ang pagkakataon na makikipag-communicate ka sa grupo na yan. Yun ang sabi niya. Sabi ko, bakit naman, mami? Obvious naman. Gusto nilang i-convert ka sa kanilang pananampalataya. Ngayon, yung sinabi ho ng aking nanay is actually a reflection o sumasalamin sa pag-unawa ho natin bilang isang predominant Catholic nation na kung saan kinagisnan ho natin yung faith na yan. Kinagisnan ho natin na ang ating understanding ng water baptism ay nung tayo ay mga sanggol pa, tayo ay na water baptized na. And going through that sacrament na tinatawag ng Roman Catholic Church na water baptism ay ikaw ay na-Christianize na. Ibig sabihin, kaya nga ako sa mga baptismal ceremony, sinasabi na congratulations, congratulate sa mga magulang dahil ang anak mo ngayon ay nakapasok na sa mundo ng Kristyanismo. So lumaki ho tayong ganoon. At para ho i-strengthen pa o reinforce yung ating pagiging mga Christian, dumadaan pa ho tayo sa tinatawag na kumpil. Kung yung naalala ko yun, kung kayo ay nakumpil. Okay? So, doon ho tayo lumaki sa ganoong pang-unawa ng ating pananampalataya na tayo ay nabautismuhan na at simula noon tayo ay Kristiyano na. Okay? Kaya sa tuwing meron hong mga grupo or if you attend a church na kung saan kasabihin na now if you want to be a member of our church, then you have to also go through water baptism. Now, ang understanding mo, as I've said kanina, ito ay pag-convert
sa isang tao into a new faith as he transitions from his former religion to his new religion. At sinisimbolo nga yun, pagkakaunawa ng water baptism. So meron mo isang bagay na very interesting in this ritual dahil when we look at the Bible, it is not really so much of a change of religion. Mali ho kasi yung ganong understanding. But rather, it is an understanding of a newfound faith in Christ. Na kung saan naintindihan niya na meron na siyang bagong relasyon ngayon sa Panginoon Diyos. And water baptism is symbolizing that we have actually repented from our sins. Kaya nga nung si John the Baptist ay nagbabautismo sa Jordan River, ay sinasabi niya sa mga tao na sila ay magsisi muna sa kanilang mga kasalanan bago sila maging qualified na sumailalim sa water baptism. Pero yung mga Pariseo nga ay akala nila it's just a ritual, an additional addendum sa kanilang profile, kaya gusto nila magpabaptize. Pero sila ay nirebuke ni John the Baptist at sinabi sa kanila ang pangangailangan nila ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Water baptism, kahit na isang patak lang ng tubig na ginagawa sa water baptism, whether it is done to the infant stage or adult stage, brethren, ay walang magic o kapangyarihan para tayo ay iligtas at linisin sa anumang pagkakasala ko natin. Ang kapangyarihan ng kaligtasan ay nasa regenerating work ng banal na spirito na sinasabi ng Titus chapter 3 at sa salita ng Diyos. Unless a man be born of water and spirit, the word water does not refer to water baptism. The word water refers to the cleansing power of God's Word. The regenerating power of God's Word and His Holy Spirit. Kaya sabi ni Christ kay Nicodemus, maliban ang tao ay naisilang muli sa pamamagitan ng tubig, ang salita ng Diyos, at ng Espiritu, yung gawa ng banal na Espiritu, hindi siya makapapasok, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Kaya ho, yun ang isang bagay na mahalagang makita lang natin dito, and we will also make it more clearer pagka dumating na ho tayo doon sa verse that talks about water baptism. Again, it is a symbol, it is a picture of the reality of our being baptized or incorporated in Christ. So, when we move on, we will be seeing sa next slide ho natin that baptism symbolizes truth and unites us to Christ. So, let me just read again yung verses 3 and 4. For don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So we can see here na yung question doon sa verse 3 is actually a statement of fact. Hindi ko siya nagtatanong dahil hindi sigurado yung sagot. No, it is a statement of fact na tayo ho na na-incorporate o naging bahagi na kay Kristo Jesus ay sabi riyan, were baptized into His death. Ang ibig ko sabihin yan, in the next slide, that we are baptized into Christ's death and not our own. Para maging maliwanag ho lalo yan,
unang-una, ibig sabihin ay, one is that we are not the same people we once were. Our old self has died. We are not the same. Hindi na ho tayo yung dating tao. And this explains why nung si Saint Augustine, nung naging Christian na siya, and by chance, nagkasalubong sila nung dati niyang girlfriend or fiancé, na kasama niya sa lahat ng kalokohan, nung nakita niya from a distance at siya ay namukaan, tinatawag siya. Sabi sa kanya, Augustine! Sumigaw siya. At sabi niya, hindi ako si Augustine. Hindi ko si Augustine eh. Hindi nga ako si Augustine. Tapos tumalikod na ako siya at iniwanan niya na yung babae. Of course, alam mo ni Augustine na yun ang kanyang pangalan. Na siya si Augustine. Pero ang ibig niya sabihin, he is no longer the same person na kilala ng babae na yun. Yung kanyang old self ay namatay na. Ibig sabihin, pag sinabing namatay na, hindi ibig sabihin na hindi na siya nagkakasala. Ang ibig sabihin ay, ang kasalanan, hindi na yun ang namamahala ng kanyang buhay. Hindi na yun ang nagdodomina. Hindi na yun ang naggo-govern at nagko-control o nagmamanipulate ng kanyang buhay. Kung hindi ang Panginoon Kristo. Kaya ho, bakit ho ganun? Kasi nga ho, nagkaroon na ho ng transfer of management. Kung halimbawa ho yung, kung ikaw ay working already in another company, so ibig sabihin, iba na yung employer mo, iba na yung boss mo. And then, bigla kayo nagkasalubong sa kalye ng dati mong boss. At yung dati mong boss, bilang sinabi sa'yo, pumunta ka nga ron sa, meron akong patransaksyon. Dalhin mo nga itong pera, bayad mo sa kanya, kunin mo yung produkto, tapos ibigay mo sa akin. Tapos sabihin mo sa kanya, excuse me ho, paalala ko lang po sa inyo, hindi ko na ho kayo boss. Meron na ho akong bagong trabaho, iba na ho yung aking amo. Kaya hindi ko na ho kayo pwedeng sundin dahil ako ay nagtatrabaho na ho under another employer. Siya ho yung aking amo. Sa kanya ko ho kukunin yung mga utos na kinakailangan kong sundin. Kaya ho, pag ang Diablo lumapit sa atin at sabihin sa atin na gawin mo to, sundin mo ako, gumawa ka ng ganitong kasalanan. Kinakailangan mo, ipaalala ko natin sa ating mga sarili, sandali lang. Sino ba ang aking boss ngayon? Sino ba ang aking Panginoon? Sino ang hari ng aking buhay? Ang Diablo pa ba? If you are a real Christian, alam mo na you have been transferred, sabi ng Colossians 1, from darkness into the kingdom of His Son's light. Sa liwanag ng kaharian ng kanyang anak. Wala na ho tayo sa kadiliman, hindi na ho ang Diablo ang ating bossing o ang ating master, kundi ang Panginoon na. Pero Satan would continue to try to deceive us. Nakakala ho natin siya pa rin ang maghahari o masusunod sa ating mga buhay. Kaya sinasabi nga ho rito na, don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death. Yung kamatayan mo sa kasalanan does not mean sinless perfection or hindi ka na makakasala since the day na tinanggap mo ang Panginoon. Because we know na we are in our fallen state, kaya hanggang ngayon tayo pa rin ay nagkakasala. Amen? So pag sinabi mo hindi ka na nagkakasala, actually nagkasala ka na. Okay? Because nagsisinungaling ka. Di ba? Anyone who says, sabi ni John sa 1 John, na hindi siya nagkakasala, is a liar. And the truth is not in him. Kaya ho, ang mahalaga nito ay maunawaan and that we just
reiterate yung sinabi ko kanina, pag sinabi tayo ay namatay na, hindi ibig sabihin na tayo hindi na nagkakasala. Kung hindi, wala na ang pamamahala, wala na ang kapangyarihan, wala na ang control, wala na sa driver's seat ang kasalanan sa ating mga buhay. Tayo na, ang Panginoong Kristo na, ang merong control sa ating buhay. Siya na ang nagdodomina. Ang kanyang katwiran, ang kanyang salita na ang naghahari sa ating isip, sa ating puso o damdamin. When you die to sin, ang direksyon na ng buhay mo ay patungo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ka na nakatalikod at nakaharap sa kasalanan. Ikaw ay ikaw ay nakatalikod na sa kasalanan at ikaw ay nakaharap na lang sa kung ano ang nais na daan na tatahakin mo bilang isang Kristiyano na siyang inihanda sa iyo ng Panginoon Diyos. At pangalawa, sinasabi mo rito na another is that our future physical death will not have the same meaning for us that it would have had if Christ had not died for us. So, to put it very simple, in a simple way, pagka ho tayo ay namatay at wala ho tayo kay Kristo, and alam ho natin na yung kamatayan ho natin is actually an entering into a more miserable death. Yung kamatayan ng isang taong hindi Kristiyano ay pagbubukas lamang sa isa pang uri ng kamatayan na kung saan yun ho ang pinaka nakakatakot na uri ng kamatayan dahil paparusahan na ho yung kaluluwa ng tao sa impyerno. At wala na hong takas doon. At wala na ho roon maranasan na grasya at awa ng Diyos sa impyerno. And it is a conscious experience of torment day and night. Ramdam ng tao yun. And no one will help him or her. Kahit siya ay sumigaw ng tulong day and night. Pero ngayon ho, yung sa mga Christian, yung ating future physical death ay nagkaroon ho ng magandang kabuluhan. Nagbigay ho ng pag-asa. Kaya sa Christian ang kamatayan ay hindi ho pagkatalo. Death is not defeat for the Christian. Death is gain. And borrowing from the words of Paul in Philippians 1:21, for me to die, to live is Christ, and to die is gain. To die is a profit. It is not a loss. From human perspective, it is a loss. Kaya nga, pag may namamatay, diba sinasabi natin na, I lost my father last year, I lost my spouse. Ibig sabihin, namatay siya. Diba? So, we use the word loss. Pero, in the eyes of heaven, brethren, yung mga Christians, for them, death is not a loss. It is a gain. Kaya nga, minsan, pag may mga namamatay na Christian, yung mga naiwan na kamag-anak, ang tawag na nila minsan ay, yung aking tatay na-promote na. Di ba? Na-promote na. Di ba? Pagka ikaw ay na-promote sa work mo, it's not a loss. Di ba? It's a gain. So, pag tayo ay namatay at tayo ay Kristiyano, it is not a loss, it is a promotion to a far better place sa presensya ng Panginoon. Kaya ho, mahalagang makita ho natin na pag ikaw ay mananampalataya na, okay, we are joined to Christ as our head. And His death becomes our death. Yung pagkamatay ni Kristo ay hindi yung isang symbolical death. It was a literal, real
physical, historical death. Talagang namatay ang Panginoon. Chinek pa yan mabuti ng mga Roman soldiers by thrusting a sword sa tagiliran mo ng kanyang katawan. Just to validate kung siya ay patay na. Namatay ang Panginoon, it was a real physical death, brethren. Kaya sinasabi rito na even our death, brethren, is not symbolical here, but it is a real death. Not death to the physical body, hindi mo sa katawan natin, hindi mo yung elimination, total elimination ng kasalanan habang tayo nasa mundo. Kundi ibig sabihin ay yung paghahari, ulitin na naman natin to, para hindi na makalimutan, yung paghahari at pamamahala ng dyablo at ng kasalanan ay wala na ho sa isang Kristiyan. Kaya ho, isang malaking kalokohan kapag we are trying to resurrect something that is dead already. Alam niyo ba yung pelikulang Frankenstein? Marami na ho naging pelikulang Frankenstein, pero yung original ho nun, na sine noong 1931. So, ano ba yung Frankenstein? Yung Frankenstein ho ay isang cadaver na binuhay. Binuhay na isang crazy scientist. Tapos, yung brain, kanyang nilagyan ng isang killer's, mentality. So, si Frankenstein, binuhay niya yung cadaver para ang purpose ay pumatay ng tao. So, the first time na nakanood ako ng isang pelikula ng Frankenstein ay bukod sa nakakatakot, ay siyempre, isipin mo, sira ulo talaga. May mga taong sira ulo na yung patay na nga. Bubuhayin pa. Well, if we are believers in Christ, we have already died to the dominion and power of sin. So, it is nonsense to say the least, na bubuhayin natin, we are trying to revive that which is already dead. And that is in terms of our relationship with sin. We who have been united with Christ in His death have died to sin. Ang sabi ni Pablo. Kaya ho, in the next slide, we can see another truth. Baptism involves incorporation into Christ. Sabi ho ng verse 3, all of us were baptized into Christ, were baptized into His death. Okay? Yan ho ay patungkol, yung verse 3 na yan, ay hindi pa ho tumutukoy sa ritual ng water baptism. That is actually a baptism that talks about our being included. Isinama ho tayo, okay? Nilagay ho tayo, in-include ho tayo sa katawan ni Kristo through the Holy Spirit's work. Sabi ho ng 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks or slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Okay? So pag ikaw ay naging Christian na, ang isang automatic na milagrong ginagawa ng Diyos sa iyo ay sinasama ka ho niya sa kanyang universal church. Okay? So it doesn't matter whether ikaw ay naging Christian because a Baptist pastor shared God's gospel, or a Pentecostal shared to you God's gospel, or a Lutheran or an Alliance person shared to you the gospel. It doesn't really matter. Pag ikaw ay tumanggap, pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay ilalagay, i-incorporate po sa katawan ni Kristo. Parang parang katulad ng pag sumakay ka sa isang elevator. Let's say kayo ay 10 na nandun na sumakay sa elevator.
Pagka ho, nakapindot doon, nakapress doon ay 7 or 10, let's say 10 na lang. Lahat ho ay pataas. Kung galing kayo sa ground floor, lahat ho ay pupunta pataas. Wala hong pataas na pupunta at wala hong pababa na tao na pupunta. Wala pa ako nakitang ganong elevator. Okay? Lahat ng mga nandun, lahat sila pataas. Kung galing sa top, lahat sila pababa. So lahat po tayo na mananampalataya ay isinama at bahagi na ng pamilya at katawan ni Kristo. All of us who were baptized into Christ were baptized into His death. Yung word na into, let's just look at some Greek studies here. Yung salitang into ay isang preposition na ang Greek word ay is or eis. At ang idea ko rito ay incorporation. So we were baptized into, kung titignan nyo ko yung isang translation ng another version of the Bible, which is the New English Bible, we were baptized into union with Him. So that's another word na synonymous sa salita ko na united, no? Union with Him. So we are incorporated into the body of Christ. Okay, sumunod ho. Next slide ho natin. Baptism by immersion symbolizes burial and resurrection. Ano ang sabi ng verse 4? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Now, ito na ho ang verse na kung saan makikita ho natin dito, yun ho ang symbolism ng new life in Christ. Yung death to sin and new life in Christ, which is the ordinance of water baptism. Pero bago ho tayo pumunta roon, gusto ko lang ho na ilagay ang inyong atensyon doon sa salitang buried. Okay, we were therefore buried. Now, when you look at the gospel, even as Paul defined the gospel doon sa 1 Corinthians 15, sinasabi niya ron na ito yung gospel that you have received, that Christ died and was buried, and on the third day rose from the dead. Now, bakit po binibigyan ng emphasis o kahalagahan yung salitang nailibing si Kristo? Yun hong namatay sa kayong nabuhay na nga muli, madali ho nating maintindihan na pinakailangan talagang bigyan nyo ng stress or importance. Okay, pagbibigay ng pagpapahalaga. Pero bakit mahalaga at inuulit-ulit yung salitang si Kristo ay nailibing, buried? Well, mahalaga ho yan dahil yung paglibing kay Kristo ay isa hong validation or authentication ng pagkamatay ni Kristo. Si Kristo ay hindi lang nakatulog dahil sa sobrang pagod sa mga suffering ho niya sa cross. Hindi rin ho siya nag-pass out or nahimatay lamang dahil sa nangyari ho sa kanyang paghihirap sa cross. Sinasabi ho ng Bible na siya ay tunay na namatay. At dahil siya ay namatay, kinakailangan po sa kanilang tradisyon, ibuburol mo yung patay. Kahit sino ka man, kriminal ka man, o mabuting tao ka man, pag namatay na ho, kinakailangan na sa kanilang batas,
ililibing yung patay. It is a validation or authentication na patay na si Kristo. Kinakailangan mamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. So pag sinasabi na we were buried with Him through baptism, again, ulitin natin, pag ang tao ay namatay na, pag ang tao ay nilibing na, ibig sabihin po yung tao yun ay ano ho? Buhay pa? Patay na. Okay? Sa mga pelikula lang po natin nakikita yung mga buhay pa, nililibing na. Pero sa actual na buhay ho, wala akong nililibing na buhay. Sana pagka may mamamatay na kayo mga animals, hindi yung ilibing ng buhay. Okay? Kawawa naman. Meron kong naligaw na kuting sa garahe namin 4 days ago. Payat-payat. Parang mamamatay na. Pero naawa ko ako dahil malakas ang ulan. So, nilagay ko sa isang maliit na kulungan. Binilang, parang wala pa isang buwan. Isang buwan pa lang. Binilang ko ng goat's milk. Pinanawan ko ng medicine dropper. Sabi ko, baka mabuhay. Pero wala, hindi na kaya na. After 3 days, ay naghihingalo na siya. At sabi ko kay Jero, kung mamamatay ng alaga na. Kasi sabi niya, Daddy, siguraduhin mo hindi na humihinga bago natin ilibing, kawawa na tao. Siyempre naman. So, binantayan pa namin. Hanggang alas 11 ng 11:30 ng gabi. Hanggang sa, nung nilabas namin, talagang, pinursahan pa namin. Hindi namin alam kung saan po pursahan wala na talaga. Talagang patay na talaga. Pero nakapag-hukay na kami kasi naghanda na ho kami. Hukay na ho kami. At yun, nagsupulturero ho na kami ng gabi ngayon. Hindi na namin dinala sa St. Peter's Chapel. At mag-chronological service. Pero nakakaawa rin ako. Pero yun nga, kahit hayop po yun, ilibing mo pag patay na. So, ibig sabihin ho niyan, tayo ho ay naiburol kasama ni Kristo o nailibing kasama ni Kristo, which means tayo ay hindi na buhay sa kasalanan. We are no longer alive or being under the slavery and under the power and control of sin because we have been buried with Christ into His death. Now, going back sa ating sinabi na yung verse 9 to verse 4 talks about a symbolism of that reality of our faith, which is yung picture ng water baptism. Meron hong mga discussions or even debates na kung saan sinasabi, ano ba ang tamang water baptism? Next slide natin. Is it through immersion or sprinkling? Immersion or sprinkling? Ano ba ang tama? Makakatulong mo sa atin din dito yung comment ni John Piper. Okay? Sabi ni John Piper, there are at least 3 kinds of evidence for believing in the New Testament meaning and practice of baptism ay sa pamamagitan ho ng immersion. Okay? Unang-una, sabi niya, the meaning of the word baptizo, Greek word ho yan, ay yung salita sa English na dip. Okay? Dip mo. Or immerse. Hindi ho bisik-bisik. Sprinkle. Pangalawa, next slide. The descriptions of baptisms in the New Testament suggest that people went down into the water to be immersed rather than having water brought to them in a container to be poured or sprinkled. Kaya doon sa nangyari sa Jordan River, kung inyo kong naalala, noong nagbabautismo si John the Baptist, isa si Kristo sa mga nabautismohan doon niya. Okay? At ang nangyari doon dyan ay makikita mo natin na si Kristo ay inilubog.
Katulad ho ng mga nauna sa kanyang binautismuhan. Inilubog ho siya. Okay? At pagkatapos sabi ng Bible, He went up out of the water. So how can you come out of the water kung ikaw ay in-sprinkle mo? Tama ba yun? So, that's very clear, ano? Pangatlo, sabi ni John Piper, next slide, immersion fits the symbolism of being buried with Christ. Okay? So ito ay akma sa simbolismo ng tayo ay nailibing na kasama ni Kristo. Dahil ikaw ay inilubog. So simbolismo ko yun. Na ikaw ay nailibing na kasama ng Panginoong Yesu Kristo. So we can see that sa ating passage and even in Colossians chapter 2 verse 12. Okay, next slide. So coming up from the water, again we're talking about water baptism, symbolizes living a new life. Kaya sabi nga, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. So kaya ang sa water baptism, pagka yung tao inilubog, hindi po siya nananatiling nasa ilalim ng tubig. Di ba? Minsan nga nagbiro kami, no? Sabi namin minsan when we have a batch of new members na mag-undergo ng water baptism sa isang dagat sa Ilocos. So, nandun na ho sila nandun na ho kami sa venue. So, nag-share muna ako ng importance ng water baptism from Romans 6. And then, napaka-serious ng mukha ko, sabi ko sa kanila, ganito ang gagawin natin, no? Ito yung expect ninyo na mangyari mamaya. Ilulubog kayo, kasi yun ang sabi ng Bible, immersion, isa-submerge kayo sa tubig, and then, habang kayo nasa tubig, magpipray ako ng 15 minutes. Bigla silang lumaki yung mga mata nila. Sabi ko, syempre, ako'y nagbibiro lamang mga kapatid. Ano? Kasi walang inilulubog na hindi ihahaon mula sa tubig. So, hindi mo pwedeng sabihin na namatay na ako sa kasalanan, pero hindi naman ako namumuhay ng sang-ayon sa isang panibagong buhay. So, hindi lang po ito yung parang ginagawa ng maraming mga tao na hindi Christian na simula ngayon, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mabababae, hindi na ako maglalasing, tatanggalin ko na lahat ng mga bisyo ko, hindi na ako magiging tamad, hindi na ako magiging magnanakaw, hindi ko ganun. Hindi ko ito yung parang tuwing New Year ay meron ka mga listahan ng mga New Year's resolutions mo. Hindi ko ito parang trying to just be more moral and upright sa mata ng mga tao. At pag sinabi ko rito na that we might walk in the newness of life, hindi ho ito isang parang gadget na nire-refurbish lang yung gadget na yun. Ibig sabihin, luma na siya, pero kinakailangan i-condition yung gadget na yun. So, nire-refurbish po siya, parang maganda na uli yung kanyang performance. Hindi ho ganoon ang newness of life or pagiging isang Kristiyano. Hindi rin ho ito isang remodeling or renovation na isang bahay o na isang building. Na kung saan, ipinturahan mo lang, may mga pupunihin ka lang ng mga parte ng bahay para magmukha na uli siyang dissenting bahay o building. Hindi ho ganun ang Christian. Kaya, ang Christian life po ay, it is really a newness of life. It is like a total demolition of a building. And the contractor will what? Will raise up a totally new building. Kaya sabi nga ni Paul in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. It is a new life, brethren. Symbolized even by the resurrection of Lazarus from the grave, from death, as pictured in John chapter 11. Di ba? Binuhay mo siya ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay isang mananampalataya na, ikaw ay nabubuhay na nang meron isang bagong buhay para kay Kristo. Hindi mo sinasabi na, well, binago ko yung sarili ko, tinatry ko ngayon na i-improve ang aking buhay. Binibigyan ka ng bagong direksyon ng aking sarili. I have made some soul searching. Diba? Uso yung salitang ganyan. Kaya pumunta pa ako sa South Korea for more soul searching. Hindi ho yun ang Christian life. You need to understand that you are a sinner. Christ died for you, and He was buried, and He was resurrected for your salvation. And only in putting your hope in the finished work of Christ at Calvary, putting all your trust in Him as your only Savior, yan lang ang magliligtas sa atin. Yan ang magliligtas ko sa inyo. Yan ang magbabago ho. Inside out. Hindi ho outside in. Inside out ho. Yun ang problema ng I finished psychology in college, so ako. Yun ang problema ng isa sa mga nirespeto na proponents ng psychology na si Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. So, kailangan na alamin daw kung ano yung unconscious part or unconscious elements, dahil yun daw ang pagka hindi raw na-settle yun o na-resolve yung mga issues sa unconscious part ng mind mo, yun ang sumisira sa conscious part ng iyong mind. Kaya meron kang mga fear, anxiety, negativity, etc. So, kailangan dumaan ka sa therapy, okay, under a psychiatrist. Kailangan i-narrate mo everything, i-open up mo yung sarili mo, until hindi mo alam, you're already under the control or under the spell. Self-psychiatrist. And ang paniwala nila ay pagka nailabas mo na yun, ay it will make you healthy and sound in your mind. It will make you a better person. It will renew the soundness of your life, and you will become a better human being. Pero it is so unbiblical, brethren, dahil it doesn't tackle the reality na ang dahilan kung bakit meron kang fears, kung bakit meron kang anxiety, meron kang inferiority, and so on and so forth, ay dahil sa kasalanan. Dahil ikaw ay hiwalay sa Diyos. The wicked is restless. Apart from God, he has no peace. Kaya wala akong human diagnosis at walang human solution, even psychology and psychiatry, para magbigay ng ultimate health sa isang tao. Because it can only improve some areas ng kanyang buhay. Pero yung domination ng sin will continue to be present. Sisirain ng kasalanan ang kanyang buhay. In the long haul, in the long term, brethren, wawasakin ang kasalanan ng kanyang buhay, kanyang pamilya. And anything he touches upon, brethren, will be contaminated
with sin. Kaya ho, we need to understand that a Christian is crucified with Christ. Namumuhay na po siya ngayon, hindi na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, kundi sa ilalim ng kapangyarihan ng paghahari ni Kristo sa kanyang buhay. Kaya alam mo kung Christian ka, you are struggling against sin. Alam mo kung Christian ka, you are fighting sin day by day. You are confessing your sins dahil na-experience mo yung guilt and yung conviction and nakikita mo sa iyong buhay na lalong tumitindi yung yung laban sa iyo ng diablo. And you are really trying your best by the grace of God na tumakbo sa kasalanan. Pero pag hindi ka Christian, you are not struggling against sin. You are not fighting it. You are not hating it. Kung hindi, lifestyle mo yun. You even justify it. And you even endorse your sin to other people. Sabihin mo na, sige, gawin mo yan. Anyway, everybody does that. So what's wrong with that? Okay lang yan. Buti sana kung ikaw lang ang gumagawa yan. Ano naman ginagawa naman ng marami yan? Kung pumasok na eksakto sa kumpanya, anyway, lahat naman ginagawa yan, hindi mo na-exit dito. Saka di ba, kaibigan mo naman yung security guard eh. So, pag may mga kinukuha ka dyan, hindi naman ako naman yun. Christian ba yung gano'n? Hindi ba? You are no longer under the dominion of sin, but under the dominion of a new master, Jesus Christ. You now live by faith in the Son of God. Sumunod ho, number 5. Baptism symbolizes our mystical union with Christ. Sabi ng verse 5, if we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection. Maganda ko rito yung insight ni Ralph Wilson. Next slide natin. Sabi ni Dr. Wilson, what is the nature of this union? Okay, remember sinabi sa verse 5, no? Yung united with Him in His death. Ano ho ang nature ng union na ito? Sabi niya, the Greek is enlightening. Yung English na word na united, used in the NIV and RSV and ASB and ESV, or planted together na ginamit naman ng King James Version, translates an interesting word, yung Greek word na sumputos, a compound verbal adjective formed from sum, together with, plus tutos from tuo, to grow with. So, ibig sabihin yan, the union suggests that Christ's nature has grown alongside our nature and become fused with it. So, hindi lang po tayo mystically in union with Christ, kung hindi yung character ni Christ ay lumalago sa buhay po natin. Which validates our claim that we are believers in Christ. Kasi anyone can claim, di ba? Pwede naman sabihin ng sino man na ako'y na kay Kristo, ako'y Christian, ako'y kaisa niya. Pero ang tanong, yung fruit of the Holy Spirit ba ay lumalago o nakikita sa buhay in the direction of Christ's likeness. Okay, next slide ho natin as we look into another point here. Baptism looks forward to our own resurrection on the last day. Sabi ng verse 5, if we have been united with Him like this in His death, okay, look at the second part, we will certainly also be
united with Him in His resurrection. Ang sabi ho ng, next slide, okay, commenting on this, ang sabi ho ng website ng daily.verse.knowingjesus.com, and I quote, as a result of our new birth, we are united in Him by faith, and also who are truly united together with Christ have been baptized into His body. All who are positioned in Christ died to sin when Jesus died on the cross. But as a member of His body, we are not only grafted into His death, but also are joined together with Him in His resurrected life. We are united in life with our resurrected Lord. His death became our death, but His resurrected life became our new resurrected life, a life which is everlasting. So that resurrected life, brethren, begins at the very moment na tayo ay naging believers in Christ. But we are, of course, looking forward to that final resurrection from the dead, na kung saan our mortal bodies will be transformed, will be totally changed into that which is incorruptible, which cannot be destroyed, which is perfect, and which is eternal. Kaya ho, yan ang blessed hope ng bawat mga believers. Kaya nga ho, every day, we need to be very thankful sa Diyos. When was the last time na you ran out of reasons to be thankful to the Lord? Well, I hope hindi ho nangyayari sa atin. Because if we know our Bibles and we are studying the Gospels, isa ho ito sa mga rason kung bakit kinakailangan ho tayo maging thankful. Kasi ho, as believers, we are no longer under the power of a cruel master. We are no longer under dominion of sin, and no longer under the slavery of sin. You now have a loving, a good, faithful master in the person of Christ. So with that in mind, every day, you can thank God for this. Sabihin mo na, Panginoon, maraming salamat na ako ay hindi na nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, at ako ay pinagaharian niyo na, Panginoon. At nagkapasalamat na yung iyong muling pagkabuhay ay paalala, a constant reminder sa akin na itong katawang lupang ito, mahina man ngayon, magkakasakit man, mabubulok man pag namatay, ngunit merong bagong katawan na ibibigay. Kaya ho, yun ang isang bagay na makikita natin. So, let me just conclude by quoting another preacher by the name of Jason Lane. So, as we wrap this up, sabi ni Jason Lane, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Of course, he was quoting a statement from Christ in the Gospel of John. At sabi niya, and Christ is risen. He is the first fruit of them that died, because we were buried with Him through baptism into death. We were planted with Christ so that we might sprout up and bloom with Him. Now in this desert, where rocks spring forth with water and manna falls from heaven, so that just as Christ was raised from the dead, we too might walk in newness of life, so that we too might strip off the shroud and the linen that wrap us in the death and walk out of the tomb alive with Christ.
So now we understand to a certain extent the mystery of the death and resurrection of Christ. We thank the Lord for giving the Apostle Paul great wisdom para ho himayin yung significance ng pagkamatay, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Of course, hindi pa tapos yung mensahe ni Paul sa atin sa section na ito. So we will continue with that beginning from verse 7 next Sunday. Amen. Tayo ay manalangin. Ngayon ho ay maganda naman tayo para sa ating gagawin na pagsalo-salo